Monday ng month of for the year 2025. Amen. At we, Panginoon, kapatid, at tayo po ay nanatili, di ba? Bagamat yung iba ay busy pa, praise God, pero tayo po ay patuloy. Amen. Saan po na tayo po ay pinagpahala ngayong umaga. Tayo narito ngayon at tatapusin po natin ang taong ito na nandun yung patuloy na pagpupuri at pagpapasalamat sa ating Panginoon. Praise God. So tayo po manalangin. Praise God. Hallelujah po yun ka Panginoon. Tayo po nagpapasalamat sa umagang ito. Sa taong ito, Lord, na ikaw pong nanguna sa bawat sa Panginoon. Maraming salamat sa buhay, kalakasan, sa bawat pagpapala, Lord, sa protection, paggabay sa bawat sa Panginoon. Kami ginagto ngayon, Lord, at magpasalamat sa iyong kailangan ng kabutihan. Kaya mo, Lord, isa pa na ikaw po mangusap sa bawat sa at ihanda ang puso ng bawat sa pamaunawaan namin, bawat mensahe na nagmumula sa lugar. Maraming salamat at ito po nga sa sabot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Mahapon na po tayo mga kapatid at muli ay isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ang lahat ng pinagpala ay magsabing praise the Lord. Praise the Lord. So nakita po natin ang kabutihan ng Diyos. Alam ko ang bawat sa atin ay pinagpala ng ating Panginoon dahil na this year at maraming bagay na dapat tayong natin salamat. Kaya itong araw na ito mga kapatid ay isang pagpapasalamat sa ating Diyos sa kanyang biyaya at pabor na ating naranasan sa ating buhay. So umaga nito mga kapatid, ito po yung ating mensahe, stepping into your new season. So ngayon po mga kapatid ay sa last days na tayo ng 2025 at patungo po tayo sa new season, di ba, na ating naharapin sa 2026. Hindi ba kayo na-excite? Na-excite sa this year sa bagong gagawin ng Diyos sa buhay mo? Di ba? Hindi natin alam, pero nakita po natin na kung paano naranasan natin this year, kaputihan ng ating Diyos ay alam ko na sa darating na taon ay mas lalo tayo may excite sa bagong gagawin ng ating Panginoon. Diba? Kaya i-anticipate natin, i-declare natin, diba, sa taong ito na yung bagong plano ng Diyos sa buhay natin. Maring this year ay hindi ba yung diba, yung best season sa iyong buhay, pero asahan po natin, diba, maybe this year, ito na yung best season na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Praise God. Kaya kung dati nasa season ka na medyo hindi maganda, tayo po ay dinadala ng Diyos sa best season, sa better season. Amen. Kung nakaraan ay nasa better season ka na, alam ko na mayroon pang best season na ihanda sa atin ng ating Panginoon. Praise God. Bagamat sa year na ito mga kapatid ay excited tayo at marami tayong goal, marami tayong inaasahan this year, pero minsan mga kapatid ay mayroong nakaramdam ka ng pagkapagod this year. Diba? Parang maring this year ay may mga naranasan ka na parang may regrets ka, may disappointment ka, parang yung mga inaasahan mo na darating ay hindi inaasahan, parang diba na medyo nabigo ka. Praise God. Pero kaya nga this year dapat mga kapatid ay we should start with the press started. Diba? Kaya nga this year mga kapatid na dapat we need to end. We need to finish stronger. Diba? So this year mga kapatid,
we need to finish strong and start stronger. Praise God. Kaya nga sa mensahe ito, mga kapatid, napakahalaga na marinig po natin ang mga mensahe ito na, di ba, sa ating pagpapatuloy, mayroon ka na namang lakas eh. Amen. Praise God. So, nais kong basahin natin key verse sa araw na ito sa Philippians chapter 3 verse 13. Sabi dito, brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those which are ahead. Verse 14, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Sa Tagalog po, ganito po ang pagkabasa. Mga kapatid, hindi ko inabot. Datapwat isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutuho ang mga bagay na hinaharap. Nagtutulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo. Praise God. So dito po mga kapatid ay makakuha tayo mga kapatid ng panibagong kalakasan. Diba? Sa gaya ng sinabi ni Apostle Paul, ito ang kanyang ginagawa na nililimot ang mga bagay na nasa kalikuran, yung mga bagay na nakalipas, at tinutungo ang mga bagay na nasa harapan. Diba? Sabi niya, do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward those things to those things which are ahead. Kaya nga ito mga kapatid, para tayo makausad this year na may bagong lakas. Praise God. Tingnan po natin mga kapatid ang mensahe nito na sa atin, praise God, na ating kukunin mga kapatid at magiging kalakasan natin. Praise God. Kaya nga ang maaaring last year ay mayroong mga bagay na nagpabigat sa atin. Di ba? Itong taon na ito ay may mga bagay na nagpahina sa atin mga kapatid. Pero ngayon mga kapatid ay tayo po ay lalakad muli. Amen. Na may panibagong kalakasan. Amen. Na sapagkat alam natin na ang Diyos ay kasama natin. Praise God. So nice kong tuloy mga kapatid ang mensahe ito that 3 steps to start press this year. Ito po yung tatlong hakbang na natutunan natin sa ating binasang talata sa araw na ito. Tatlong hakbang para tayo ay makapagsimula ng may panibagong kalakasan. 3 steps to start press this year. So una mga kapatid ay natinuro sa atin ay we need to live the past. Living the past. Diba, nakakagaya ng sabi ni Apostle Paul ay nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na nasa unahan. Diba? Ulitin natin, sabi dito sa New King James, brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those which are ahead. Praise God. Kaya to start press this year, ito ang dapat natin gawin mga kapatid na di ba, limutin na yung mga bagay na nakaraan. Amen. At tumuhin natin yung mga bagong gagawin ng ating Panginoon. Praise God. So, bawat mananampalataya mga kapatid ay may mga dinaanan diba, sa ating journey. Hindi maalis na may mga problema, may mga balakid. Minsan may mga disappointment ka na
nangyari na gusto mo dapat ganito sana nangyari, pero hindi nangyari. So minsan ay na-discourage ka, di ba? At hanggang ngayon ay dala-dala mo pa rin na hindi ka makausap. Ito yung mga nagiging pabigat eh. Di ba? Minsan may mga regrets, di ba? At may mga bagay na kabigatan na minsan na dapat natin i-surrender sa ating Panginoon na nagpapabigat sa atin. Praise God. So, this year, sa pagpasok ng bagong taon, di ba parang mayroong mga kabigatan eh. Di ba kumbaga sa isang tao na naglalakbay, pag marami siyang dala-dalahan, mahirap, ano ba, akit ka na mag-hiking ka eh. Pag marami kang mga dala-dala, napakahirap lumakad eh. Di ba, parang ito yung nagiging Kaya nga, to move on, kailangan alisin na natin yung mga nakakapagpabigat sa atin. Amen? Kaya sabi, forgetting those things which are behind. So ano ba yung sabihin na sabi niya po sa Paul, nililimot ko ang mga bagay na nakalipas eh. So yung sinabi doon na forget those things which are behind. So this is not about ignoring the past. It's about refusing to let the past define the future. Diba? Hindi na may sabihin kasi na binaliwala ko yung mga bagay na nakaraan. Kasi alam ko na sa ating journey, di ba, na nakita natin kung gaano kabuti ang Diyos. Di ba, lalo na this year, may mga maraming bagay na nangyari sa atin. Di ba, sino ang pinagpala this year? Di ba, meron tayong declaration this year na nakita natin na grabe, tinupad ng Panginoon eh. Di ba, nakita natin kung paano ang Diyos kumilos. Pagkaman may mga dinaanan tayo mga problema, may mga pagsubok, pero still nakita natin kung paano ang Diyos ay kumilos. Di ba? At yung past na dinaanan natin, di ba, alalahanin natin yung mga past victories, di ba? At dito tayo kukuha ng kalakasan eh. Di ba? Yung mga testimonies na kung saan ay pinaganas na ating Panginoon na nagiging kalakasan natin. Praise God. Pero ang yung mga bagay, mga kapatid, na hindi maganda, amen, ibig sabihin, it's not about ignoring the past. Kumbaga, yung mga bagay, mga kapatid, na magandang nangyari, ito yung mga nagpapalakas sa atin, nag-encourage sa atin. Pero huwag natin hayaan, mga kapatid, yung mga past failure natin, mga kapatid, ay magiging sagabal, di ba, doon sa mga bagong nais natin sa buhay. Amen? Kaya nga, it's about refusing to let the past define your future. Diba? Define your future. For example, kung may mga bagay na nabigo ka this year, amen, na parang, naku, baka this year, ito na naman ang mangyari. Diba? Praise God. So, asahan po natin, mga kapatid, praise God, na kung may mga bagay, mga kapatid, na hindi nangyari, praise God, so i-declare po natin na this year, ito na yung season bro. Amen? Praise God. Yung mga bagay na inasa mo, maaaring last year and this year hindi pa, pero maaaring this year ay bigay na ng Panginoon. Amen? Kaya dapat mapatid this year, excited ka eh. Di ba, na expect na mayroong bagong gagawin ang Diyos sa buhay mo. Praise God. Alam po natin. So, renewal is not about changing habit alone. Hindi daw ang mga pagbabago na hindi lamang mapatid yung pagbabago ng mga habit mo eh. Kaya ng dati ng taon may mga New Year's resolution na ito ay hindi mo gagawin.
mga bagay nito ay hindi ko nagagawin. Pero renewal, it begins by changing direction. Praise God. Kaya nga this year mga kapatid, mayroong bagong plano. Mayroong bagong plano ang Diyos sa atin mga kapatid. Amen? May mga, kaya nga this season mga kapatid, di ba, hindi may nakaraan ay hindi araw-araw, hindi man na parehas ang mga bagay na nangyayari sa atin. Kaya this year, di ba, mayroong iba yung plano ng Diyos eh. Amen? So may mga bagay na gagawin ang Diyos para sa ating mga kapatid. Praise God. Kaya dito makita po natin mga kapatid na diba yung year 2025 ito yung 2026 eh. So mayroong separation eh. Diba ito yung past, ito yung present eh. Diba kaya nga yung may mga bagay na nangyari na nakaraan na hindi mo na maibabalik eh. Amen. Ngayon, ito na yung present na gagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen. Kaya nga yung mga regrets mo noong nakaraan, di ba, yung mga disappointment mo, praise God. So kalimutan na natin. Ngayon ay mayroong bagong gagawin ang Diyos mga kapatid. Amen. Praise God. Kaya sa buhay natin, God's intention is not renovation, but renewal. Diba? Hindi lang may mga bagay na inaayos ng Diyos eh. Praise God. Gusto ng Panginoon sa bagong season natin mga kapatid, amen. Makita natin yung bagong direction, yung bagong plano ng Diyos para sa ating mga kapatid. Amen. Kaya ang one of the steps to start this year is leaving the past. Amen? So letting go of what slows us down. May mga bagay mga kapatid na nagpabigat sa atin eh. Amen? Medyo mga bagay na nagpahina sa atin. Praise God. So dapat mga kapatid ay i-let go na natin yung mga kapatid. Amen? Praise God. Asahan po natin yung bagong gagawin ng Diyos para sa atin. Praise God. Kaya ito yung past, hindi na natin may babalik eh. Amen. At its present, ito yung bagay na kontrolado natin eh. Amen. At nakikita natin na patuloy na kumikilos ang Diyos mga kapatid. Praise God. Kaya sabi sa Isaiah 43:19, isa sa verse natin ngayon this year, do not remember the former things, nor consider the things of old. Sabi ng Panginoon, behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall you not know it? Praise God. So, ito ay mga kapatid ang ini-expect natin eh. Diba? Wag na nating bulayin pa yung mga bagay na nagpahina sa atin. Diba? Yung mga bagay na nag-disappoint pa sa atin mga kapatid. Sabi naman ngayon ay gagawa siya ng bagong bagay sa buhay mo. Amen? Kaya this year ay hindi ka ba na-excite? Diba? Mayroong bagong gagawin ang Diyos mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Kaya yung mga bagay mga kapatid na nagpapahina sa atin mga kapatid ay amen, alisin na natin mga kapatid eh. So ito na yung bagong sa ating new season mga kapatid. Di ba kailangan fresh start tayo. Meron tayong bagong kalakasan, amen, na binigay ng ating Panginoon. Praise God. Sabi sa Hebrews chapter 12 verse 1,
Therefore, we also, since we are surrounded by so great cloud of witnesses, let us aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set for us. Amen. So, kailangan mga kapatid ay alisin natin mga kapatid yung mga bagay na nagpabigat sa atin. Amen. Praise God. Parang ito yung mga kapatid yung mga nagpa-disappoint sa'yo this year, na bisan ay kung isipin mo bakit ganito ang nangyari. Praise God. Pero ngayon mga kapatid, expect natin mga kapatid na ito na yung bagong plano ng Diyos. Amen. Kaya sabi sa kanila, diba, hindi mo na ba nakikita ito? Ako ay gagawa ng bagong bagay sa iyo. Bakit sa nakikita mong nakaraan, bakit iba kayo yung mood ng Diyos eh? Kasi mayroon siyang bagong plano mga kapatid. Amen. So, kaya nga alisin natin mga kapatid yung mga bagay na nagpabigat sa atin this year. Sabi, and the sin which easily ensnares us. So, kung may mga bagay mga kapatid na dapat tayo i-surrender, amen, i-surrender natin sa Panginoon. Amen? Kasi ito yung aalis sa atin ng kabigatan. And sabi, and let us run with endurance. Ito yung kaya sa takbo natin mga kapatid, mayroon na tayong panibagong kalakasan. Amen? So, hindi na natin, kumbaga, iniwan na natin yung mga bigat, yung daladalahin natin yung nakaraan eh. Amen? Kaya ngayon kung this year ay marami kang load eh, bawasan mo yung mga load mo. Diba? Unload eh, na hindi na kailangan to eh. Diba? Amen, easy lang buhay mga kapatid eh. Amen, enjoy lang po natin ang buhay. Praise God. At isipin po natin na diba, na nandiyan ang Panginoon eh, at ang pabog niya ay nasa atin palagi. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, 3 steps to start press this year: leaving the past and to the point reaching for God's best. Reaching for what lies ahead. Amen. So, ang tinitingnan po natin, tinatawag natin yung bagong gagawin ng Diyos sa ating mga kapatid. Sabi niya sa sumunod na talata, sabi, reaching forward to those things which are ahead. Praise God. Bakit hindi natin nakikita mga kapatid? Pero ito na yung mga bagay na ginagawa ng Diyos sa buhay natin eh. Bakit may mga changes na nangyari, kasama pala ito sa plano ng Diyos mga kapatid. Amen? Praise God. Kaya paano po natin di ba, haharapin ang new season na ito ng buhay natin, di ba, na mayroong panibagong kalakasan eh. Amen? So, nakikita po natin yung mga bagong ginagawa ng Diyos eh. Diba? Kaya naniwala tayo mga kapatid, diba? Sabi sa Romans chapter 8 verse 28, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Kung ikaw ay anak ng Diyos, di ba, na lingkod ng Diyos, praise God, na lahat ng mga bagay dito mga kapatid ay kasama sa plano ng ating Panginoon. Amen. Amen. Praise God. Kaya minsan yung mga dinadaanan natin, the same, for example, yung mga problema na dinadaanan ng mga tao, mga kapatid, the same problem. Pero bakit yung isa mga kapatid ay dinaanan yung pagsubok nito at nalampasan niya eh. Pero the same problem, yung isa mga kapatid ay sumuko, hindi kinaya. Amen? So, it depends mga kapatid sa response natin eh. Paano natin haharapin, amen, ang mga hamon na ito, sa hamon ng buhay nito, amen, na ating dinadaanan. Praise God. Kaya ang tinatanong natin mga kapatid,
Amen. Yung sa ating journey, praise God, mayroong mga bagong gagawin ng Diyos, mga kapatid. Amen. At lagi natin isipin, mga kapatid, ang Diyos ay hindi pa tapos, mga kapatid. Amen. Nagsisimula pala, praise God, at maaaring hindi pa yung best season ang naibigay sa'yo this year. Pero expect po natin, mga kapatid, na this year, ito na yung best season na ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Kaya sabi din sa verse 14, sa Philippians 3:14, I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize, for which God, through Jesus Christ, is calling me. So, sa ating journey, mga kapatid, so that next time, mga kapatid, ay we need to press on it, di ba? So kailangan, mga kapatid, na three steps to start press this year. We need to living the passing and reaching for God's best. Tutuloy po natin yung best ng Panginoon. At ang last, mga kapatid, ay we need to press on. Kailangan po na tayo po ay magpatuloy. Diba? So ating alalahanin, mga kapatid, palagi, diba, na Christian life is a marathon, not a sprint. Praise God. Diba? Hindi ito pabilisan sa sprint, di ba talagang pag nag-start, agad todo mo na yung makakaya mo Pero yung marathon, mga kapatid, dito yung endurance natin Amen? So, patuloy lang, mga kapatid. Kahit napapagod ka na, tuloy pa rin, mga kapatid. Amen? Sapagat nakikita natin yung patuloy na pagkilos ng ating Panginoon. Praise God. Kaya sabi dito sa Hebrews 12:1, diba? And let us run with endurance the race that is set before us. Praise God. So sa ating pagtakbo, mga kapatid, ay minsan napapagod, minsan ay nadadapa ka rin, pero ang mga Kristiyano, mga kapatid, ilang beses matumba, siya'y patuloy natatayo at magpapatuloy. Amen? So, natin yung endurance, mga kapatid. Praise God. At sa ating pagtakbo, mga kapatid, ating isipin palagi na hindi tayo nag-iisa. Diba? Kasama natin ang Panginoon Praise God. Kung isipin natin, yung mga pinagdaanan natin ay, diba, parang kung nalampasan yung mga bagay nito. Amen? Dito, mga kapatid, ay dahil sa biyaya ng Panginoon. Amen? Na nagpapalakas sa atin, mga kapatid. Hindi tayo nag-iisa, kasama natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise God. At hindi natin laban ito, mga kapatid, kundi laban ng Panginoon. Amen? Kaya siya po ay bibigay ng kalakasan sa atin. So sa ating pagtakbo bilang isang Kristiyano, mga kapatid, we need to re-evaluate yourself. So kailangan, mga kapatid, this year, ano ba yung mga evaluate mo yung sarili mo ano ba yung mga bagay na dapat kong baguhin? Ano ba yung mga bagay na dapat ayusin ko sa aking buhay? Diba? So kailangan yung mga bagay na dapat itama ay tama na natin. Praise God. Yung mga kakulangan mo ay diba, ay punuan mo Praise God. Kaya sabi we need a self-evaluation. So if you think you are standing here, be careful that you don't fall. Kaya ang may kalang siya nakatayo, mag-ingat na baka mabuwal. Diba? So evaluate mo sa sarili mo. Ito pa rin ba ako? Ito pa rin ba yung una na tinawag ng Panginoon na naglilingkod sa Kanya ng tapat? Praise God. May mga bagay, mga kapatid, na kakulangan tayo, ayusin natin this year, di ba? Kaya nga, we need
with personal evaluation. Di ba, saan ka nagkulang? Kaya pagdarating yung New Year, di ba? Ako, this year, magbabasa na ako ng Bible. Una naman, umpisa na naman sa Genesis. Amen. So, pagdating ng kalagitnaan na naman, so yung prayer life to, kamusta yung prayer life ko? Kamusta yung ministry mo sa Panginoon? Di ba? Ano ba yung mga bagay na nais ng Diyos na nagawin mo? So, we need to evaluate ourselves and rearrange your patterns and habits. Praise God. So, kailangan mapatid i-arrange natin. May mga bagay ba na tingin mo ay na hindi na kalugod sa ating Panginoon? May mga bagay na dapat itama. Di ba? So, kailangan mapatid i-arrange natin itama ang mga bagay na dapat itama. Mga habits. Kaya sabi sa Romans chapter 12 verse 2, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kailangan mag-renew yung mind natin, mga kapatid. Amen? Ma-transform. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. So dito po natin makikita, maunawaan yung magandang plano ng Diyos sa buhay natin. Amen? So kung tayo po ay susunod sa tamang direksyon ng ating Panginoon sa buhay natin. Praise God. Kaya this year, mga kapatid, ito po yung tinuturo sa atin to start fresh this year. Amen. Living the past. Amen. Huwag na natin bulayin pa yung mga bagay na nakaraan, yung mga bagay na nagpabigat sa atin, nagpasakit sa atin. Amen. At tumuhin po natin, reaching for God's best. Amen. So, huwag natin, may mga regrets ka. Praise God. So, kalimutan na po natin ito, mga kapatid. Amen. Expect po natin yung bagong gagawin ng ating Panginoon. Amen. And that's all. Kailangan magpatuloy lang po tayo, mga kapatid. Amen. Praise God. Kaya ang this year, mga kapatid, amen, we need to, we need to close, tapusin po natin ang takbuhan ito na may bagong kalakasan. Amen? So, kailangan po natin to start fresh, we need to finish strong. Amen? We need to finish strong to start stronger this year. Praise God. Amen. So, appreciate, ito yung time, mga kapatid, na i-appreciate po natin ang ginawa ng Panginoon sa atin this year. Amen? May mga bagay na hindi maganda, pero maraming bagay na ginawa ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Amen? Dapat i-appreciate natin. Lord, salamat po sa lahat ng mga bagay nito. So, when we see the same blessing every day, we eventually stop noticing it. Diba? Pag the same blessing, diba, natumahan, hindi mo na-notice, mga kapatid, yung mga blessing ni Lord, eh. Diba? Kaya minsan pinapakala sa atin yung mga na mawala yung mga bagay, para ma-appreciate natin yung mga bagay nito na binigay ng Panginoon. Kaya nga doon sa maliit, sa malaki, ay na-appreciate natin ng Panginoon. And when we stop noticing, we quit appreciating. Diba? Pag hindi na natin napapansin ng mga blessing nito, ay hindi natin na-appreciate ng Panginoon. And when we quit appreciating, we stop thinking. And when we stop thinking, we start complaining. Amen? Kaya minsan puro complain na lang eh. Pero isipin po natin, mga kapatid, napakaraming ginawa ang Diyos sa buhay natin. Amen? Kung kalakasan na lang nabigay sa atin, isang malaking biyaya ng Panginoon. Amen? Kaya before the end of this year, count your blessings. Amen? Count it, sabi ito sa akin, count it one by one. Count your gains instead of your losses. Amen? So napakaraming mga kapatid na
na tinanggap tayo eh. Amen. Kaysa dun sa mga bagay na nawala. Count your joy instead of sadness. Diba? Bilangin po natin. Bakit may mga sadness na dinanas natin sa buhay sa taong ito? Pero maraming kagalakan ang binigay ng Panginoon. Amen? Your friends instead of enemies. Diba? Wala tayo, basta Kristiyano, wala naman kaaway na eh, di ba? Praise God. So marami mga kapatid, isang blessing na marami tayong kaibigan, di ba, na binibigay ng Panginoon na nagpapalakas sa atin. Count your smiles instead of your tears. Maraming mga panahon na ikaw ay lumuha, pero marami siguro, mas marami naman yung panahon na ikaw ay nagkaroon ng kagalakan. Amen? So count your courage instead of your fears. Diba yung panahon na ikaw ay pinalakas ng Panginoon kesa sa mga time na ikaw ay medyo natakot eh. Pero maraming time, kapatid, na ikaw ay pinapalakas ng Panginoon. Count your health instead of your wealth. Praise God. Diba isang malaking blessing, mga kapatid, na ikaw ay malakas, malusog. Amen. Higit pa doon sa pagpapala na ating tinanggap. And count on God instead of yourself. Diba? Kaya nga this year, before the end of this year, amen, i-appreciate po natin ang ginawa ng Panginoon. Diba? Maraming bagay na ginawa siya sa ating buhay, mga kapatid. Praise God. Sabi sa Psalms chapter 103, verse 1-2. Bless the Lord of my soul, and all that is with me. Bless His holy name, bless the Lord of my soul, and forget not all His benefits. So wag natin kaligtaan, mga kapatid, ang lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos para sa atin. In verse 3, sabi doon, who forgives all your iniquities, who heals all your diseases, who redeems your life from destruction, who crowns you with loving kindness and tender mercy. Praise God. Diba nakita po natin ang Diyos na nagbiyaya sa atin, na siya na nagpatawad sa ating kasalanan, na siya na nagpagaling sa lahat ng ating karamdaman. Amen. Kung saan, mga kapatid, na tayo po ay amen, tinubos ng ating Panginoon, na ang buhay nito, mga kapatid, ay di ba, na ating tinanggap, na patuloy na biyaya na ating tinatanggap sa ating buhay. Amen. Nakita po natin ang gaano kabuti ang Diyos sa ating buhay. And verse 5 sabi, who satisfies your mouth with good things so that your youth is renewed like the eagles. Praise God. Amen. Kaya nakita po natin, mga kapatid, sa taong ito, wala namang pinabayaan ng Diyos eh. Amen? So wala, mga kapatid, na si Brother Peter pa. diba, even si Brother Peter, diba, na pinagpapalaan ng Panginoon. Nakita po natin kung paano tayo pinagpapalaan ng Panginoon, mga kapatid. Amen? At kagaya ng isang agla na patuloy na nagkakaroon ng panibagong kalakasan. Praise God. Kaya this year, isang papasalamat sa Diyos, mga kapatid, na the God who forgives, the God who heals, the God who redeems, and the God who provides. Praise God. So, pasalamatan po natin ang ating Panginoon. Tingnan po natin yung ginawa ng ating Panginoon. Look forward for what God has done. Ano yung ginawa ng Diyos, mga kapatid? Present and future. Praise God. At alalahanin po natin, mga kapatid, na maging this year, amen, hindi natin alam kung anong mangyayari, pero praise God, alam ko may mga bagong bagay na gagawin ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Amen. Praise God. Di ba kayo na-excite, mga kapatid, this year, amen, na mayroong bagong plano gagawin ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Praise God. So, asahan po natin, mga kapatid, at itiklara po natin, amen, ang biyaya, ang pagpapalad ng Diyos na ating maranasan, hindi lamang sa atin, hindi sa ating buong pamilya. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya ang ating big idea, finish
Be strong and start stronger. Praise God. Hallelujah. Tayo pong lahat ay ito kayo mga kapatid. So bago matapos ang taon nito mga kapatid, isang pagpapasalamat sa ating Diyos. Amen. O, pasalamatan natin siya sa lahat ng biyaya. Amen. Sa tagumpay. Praise God. At tayo po ay tutungo sa bagong season. Amen. Sa new season ng ating buhay. Amen. Na alam mo na mayroong bago siya pinanda para sa atin. Praise God. Kaya isang kagalakan